Mula sa bayan ng Las Navas sa probinsya ng Northern Samar, ang news team kasama ang mga town engineers ay sinimulan ng tahakin ang kakaibang adventure at pag-explore ng lugar. At upang matuntun rin ang Kilometer 3 Cave na hitik sa mga bumibisita at iba-ibang istorya at karanasan ng mga taong nakapasok na sa kuweba. Ngayon, tayo naman ang susunod. Sakay ng motorsiklo, mahabang daan na umabot 45 minuto ang biyahe upang marating ang hanging bridge at sa baba ay makikita ang isang ilog. Mga ka-8, dalawang daan yung pwede natin puntahan para makapunta tayo sa 3 kilometer cave. Pero yung pinili namin daan, itong ilog, hindi kami dumaan sa may hanging bridge kasi medyo delikado. Pero dun sa gustong-gusto yung mga adventure, pwede kayong dumaan sa may hanging bridge. So, konting days na lang, pwede na tayo sa kuweba. Mula sa ilog ay maglalakad, isa nga namang adventure ito. Dumating kami sa cave ng alas 9:30 ng umaga at lahat ay halos excited pa. Ayon kay Municipal Engineer at Acting Tourism Officer ng nasabing bayan na si Romualdo Saices, Kilometer 3 Cave ang tanyag na pangalan dahil ang reference point ay ang kilala ring tourist spot na Pinipisakan Falls. Mula doon ay 3 kilometro ang layo ng kuweba. Pero ito ay universal name. Sa buong mundo, marami ang may pangalan nito. Pag tinignan mo sa internet, pag sinabi mong Kilometer 3, hanggang Vietnam yung identification ng Kilometer 3. Pero may araw na papalitan talaga yung pangalan ng Kilometer 3. Malamig sa loob ng kuweba at malalim na putik ang tumambad sa amin. Lahat hindi nakaiwas, nakapaaman o nakasapatos. At higit na kailangan ng ilaw sa loob dahil sa sobrang dilim, tsak na wala kang makikita. Yung grupo na sinama ko dito, yung Town Engineers Association of Northern Samar. At saka may kasama kami yung sponsoring na private entity, yung Boys in Philippines. Sila ang tumutulong sa mga engineers pag-market ng mga tourism destination. Yan ang programa namin ngayon. So every 2 months pupunta kami ng tourism destination para matulungan natin ang tourism development ng Samar. Patuloy pa kami sa pagtahak sa loob ng kuweba. Maraming bato at paniki ang aming nakita. At syak nakapapanamikan ng lahat ng turista ang paakyat babang daan sa loob nito. Pero mapapansin sa lugar ang maraming vandalismo na kailangang makontrol upang maprotektahan ang ganda ng stalactites at stalagmites sa loob ng kuweba. Ang solusyon dyan, kung wala kang tour guide na nag-interest sa tourism industry, yan, pumapasok yung vandalism kasi wala na sa iyo na, uy, bawal yan. Pero sa sunod, karoon na kami ng Northern Samar Cave Congress, siguro second Cave Congress namin gagawin dito, paglinis ng kuweba. Kaya naman kung pupunta ka sa kuweba, going through this area, kailangan mag-proceed muna kayo sa Municipal Tourism Office para magpa-register kayo, then saka na kayo papayagan pupunta dito sa Barangay San Isidro. Pagdating naman sa Barangay San Isidro, pasal kayo sa Barangay Office ng Barangay para magpa-register kayo para the Barangay Captain will provide you the proper person to guide you here in the cave. umabot 2 oras ang aming pag-explore at paghahanap ng mga gandang bato sa loob ng kuweba. Kaya naman sa nais ring marating ang kuwebang ito at maranasan ng kakaibang adventure, bisitahin lamang ang Municipal Office ng Las Navas. Mula dito sa Kilometer 3 Cave, Las Navas, Northern Samar, kasama ni Jen Dalmacion at ang mga municipal engineers ng Northern Samar at ang Boys and Company. Ito po si Karen Tesolong Kamutos, nagbabalita eksklusibo para sa channel ng mga Norte